natin ang ating mga Biblia sa Awit 108, Psalm 108. Sabi nung pastor sa Nigeria, tayo ay Bible-believing church. Dapat pag pupunta tayo sa church, meron tayong Bible. Ang sabi ng Psalm 108 from the English Standard Version ay ganito. My heart is steadfast, O God. I will sing and make melody with all my being. Awake, O harp and lyre. I will awaken the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Hallelujah. Hallelujah. It is indeed, Lord, the best of times when we come together every Sunday in the church. It is the best of times. Kaya Lord, ang aming buong puso, ang aming buong kaluluwa, ang lahat ng nasa amin ay magpupuri, Panginoon, sa umagang ito. And we just welcome the presence of the Almighty Father. We welcome the presence of Jesus. We welcome the presence of the Holy Spirit to move upon us in our midst this very morning. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ang papuri at pagdakila ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ready to worship and praise the Lord? Amen and amen. Sige po, manatili tayong nakatayo at ihanda natin ang ating sarili upang magpuri sa ating Panginoon dahil siya ay dakila. Ating ipalakpak ang ating kamay, tayo ay umawit ngayong umaga sa ating Panginoon. Ako sa iyo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat. Sa lahat ng iyong gawa, ako sa iyo'y sumasamo, ako sa iyo'y sumasamo. Punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka, sa buhay ko itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka, sa buhay ko itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Tunay ng dakila ang ating Panginoon, kaya patuloy tayong magpuri sa Kanya ngayong umaga. Ako sa iyo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa iyo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka, sa buhay ko itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka, sa buhay ko itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Tunay ng dakila ang ating Panginoon, kaya dapat lang na ibalik ang papuri sa Kanya. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tang sa'yo iaalay.
Tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Jesus, dakila ka. Dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka. Tunay ng dakila ang ating Panginoon, kaya ang ating siyang papurihan ngayong umaga. Hindi niya tayo iniwan, ipinabayaan, kaya never tayong nag-isa dahil ang pag-iingat ng Panginoon ay palagi nating nararanasan. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon ngayong umaga sa kanyang dakilang pag-ibig. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa iyo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo Patuloy natin purihin ang ating Panginoon dahil tunay siyang tapat at dakila. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus
Panginoon, na Ikaw ay mabuti, Ikaw ay dakila, Ikaw ay tapat. Sa iyong presensya, nakakaranas kami ng kapayapaan, ng kagalakan at kagalingan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang buhay naming pag-asa, Ikaw ang aming matibay na sandigan. Ang iyong pangalan ay makapangyarihan at ito ay tanyag, Panginoon. At isang pribilehiyo, Panginoon, sa amin na tawagin ang pangalan mo, Jesus. Salamat sa pribilehiyong ibinigay mo sa amin upang kami ay tumawag sa iyong pangalan at makaranas ng mga pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Hindi pagpapalang pinansyal, bagkus, Panginoon, pagpapalang espiritual, mental, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng mahabang buhay. Salamat, Panginoon, sa tunay at tapat mong pag-ibig sa amin. Binabalik namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa ngalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay mabuti. Ang ating Panginoon ay mabuti. Dahil siya ay mabuti, bigyan natin siya ng malakas na palakpak at papuri. Hallelujah! We worship your name, Lord. We give you glory. We give you glory, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Makakaupo na po tayo. Ang Panginoon ay mabuti, kaya dapat natin siyang purihin. Ang Panginoon ay mabuti, kaya dapat tayo ay magpasalamat sa Kanya. Amen? Ang sabi po ng awit 103 ay ganito, Bless the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible. O my soul, sa awit 103, and all that is within me, bless His holy name. Lahat ng meron sa akin, dapat magpuri sa Panginoon. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag natin kakalimutan yung mga pagpapala ng Panginoon. Ano ba yung ginawa niya? Who forgives all your iniquity. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Pinagaling niya tayo sa ating mga sakit. Niligtas niya tayo sa kamatayan at binibigyan niya tayo ng pag-ibig at biyaya. And who satisfies us with good so that your youth is renewed like the eagles. Kaya kung ang Diyos ay mabuti, dapat siyang purihin. Kung ang Diyos ay mabuti, dapat siyang pasalamatan. Ating pong buksan ang ating pong Biblia sa aklat po ng Acts chapter 4. Mula po doon sa verse 29 hanggang verse 31. Sige po, nakita na po ba ng lahat? Pwede po tayo sandaling tumayo at ating pong basahin ating pong Biblia. Acts chapter 4, mula po doon sa verse 29 hanggang verse 31. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat ninyo ang iyong mga kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin na yanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Panginoon. Ikaw ang magpala, O Diyos, ng iyong salita sa oras nito. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Tayo pong lahat. Amen. Ayan, okay? Yan, sige. Okay. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa ika-anim pong serye po ng ating paksa patungkol po doon sa mission field. At ngayong umaga, ang ating pong paksa ay patungkol po doon sa power for the mission o yung kapangyarihan para po doon sa ating pong ginagawang pag-mission o pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi po, the mission field is not always easy. Hindi rin po madali yung pong mission field. Yung lugar na ating pinupuntahan para po magbahagi ng salita ng Panginoon ay hindi ganoon kadali. Maraming pagkakataon na may mga opposition, mayroong mga takot, mayroong mga challenges na nangyayari sa kabila. Kahit daw po yung pinaka malalakas o matatapang ng mga manggagawa ng Panginoon, kahit sila po ay nakakaranas ng takot sa gitna po ng mga ganung uri ng mga pangyayari.
Pero kapanahunan po ng early church, especially po doon sa binasa po natin, sa Acts chapter 4, verse 29 hanggang 30, may pakita po natin dito yung pong panalangin at yung pong paggalaw ng Espiritu Santo upang upang ma-equip, upang magkaroon po ng tapang ang mga mananampalataya na ibahagi ang tinatawag pong salita ng ating Panginoon. Tignan po natin sandali po, no? Kapag tinignan po natin yung immediate context po nito, katatapos lang po ito ng natinatawag po nating araw po ng Pentecost, no? Katatapos lang po ng araw po ng Pentecost doon sa Acts chapter 2, makita po natin yun. Then sa Acts chapter 3, katatapos lang din po nung pagkakataon na mayroong isang lumpo doon sa templo na nagkaroon ng tinatawag na agalingan sa magitan po ni Peter at saka po ni John, the Apostle, makita po natin yun. Pero pagkatapos po ng mga pangyayari po na yun ng Acts chapter 2 at ng Acts chapter 3, ang nangyari po ay hinuli po yung mga apostol, yung mga mananampalataya, habang sila po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Sabi po rito, yung mga Jewish authorities, especially po yung Sanhedrin, sila po yung mga naging ginamit ng kaaway para po talagang maranasan ng mga apostol yung harassment, yung persecution noong kapanahon ng Panginoon, na ang ibinigay lamang sa kanilang paalala ay dapat itigil na po nila yung tinatawag na pangangaral ng salita po ng Panginoon. Actually, yun po yung laman ng buong aklat po ng chapter 4. Pinipigilan sila na ipahayag ang tinatawag na salita po ng ating Panginoon. Tingnan po natin sandali doon po sa verse 29. Andito po yung pinaka-context po ng ating pong talata. Ang sabi po doon sa verse 29, no? Ang sabi po doon, and now the Lord look upon their threats and grant to your servant to continue to speak your word with all boldness. Makita po natin sa context, yung tinatawag po nating persecution at yung tinatawag po nating panalangin. Meron po ito tinatawag na threat o pagbabanta na aside po na kinakailang tumigil sila. Pero imbis na tumigil sila, ang ginawa po nila, nagkaroon po tinatawag na panalangin, yung mga mananampalataya. Ano po? Habang sila po pinitigil, ang ginawa po nila, sila po lahat ay nanalangin. Makita po natin sa Acts chapter 4, verse 18. Inaresto po ang mga apostol, nagkaroon ng interrogation, nagkaroon ng pagbabanta na huwag na silang mangangaral ng salita po ng Panginoon. At ito po yung mga religious authorities na kung saan ay galit na galit sa kanila dahil po sa kanilang pangangaral patungkol po doon sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Una po, makita po natin ito yung tinatawag po nating public intimidation. Makita po natin ito yung tinatawag po nating legal restriction. Na po, kasi mga authorities po sila, yun po yung ginagawa po doon. At pangatlo, makita po natin itong social rejection. No? Iba yung tingin sa kanila ng mga tao ng panahon pa na yun. At dahil po doon, ang ilan sa kanila ay nabilanggo dahil sa pangangaral ng pagkabuhay na muli ng ating mong Panginoon Kristo. Ang kailang pangangaral ay nakasentro sa tinatawag nating pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. And yet, makita po natin dito, hindi po sila gumawa ng ibang bagay maliban sa tinatawag po nating panalangin. Ano po? Hindi po sila nagkaroon ng pagprotesta, hindi po sila nagkaroon ng paglaban o paghiganti, no? At hindi rin po sila nanalangin sa Panginoon na alisin po yung mga pagbabanta sa kanila. No? Hindi po ganoon ang kanyang ginawa. Instead, ano po ang ginawa po nila? Ang ginawa po nila, pinakita nila sa Panginoon, Panginoon, ito yung ginagawa nila sa amin. Yung nature ng kanilang panalangin ay patungkol saan? Doon sa courage, doon sa kalakasan, hindi po harap po doon sa kanilang comfort o maging maayos sa kanilang kalagayan. Hindi sila nanalangin na, Panginoon, protektahan mo kami sa suffering. Hindi sila nanalangin na, Panginoon, padaliin mo yung nangyayari sa amin. Or i-stop mo, Panginoon, yung persecution na dinadanas namin. Kundi ang panalangin ay, Panginoon, pabayaan mo na magpatuloy ang pangangaral ng iyong salita na mayroong tinatawag na boldness o tinatawag po na katapangan. Kadalasan, kapag mayroong nangyayari po sa ating hindi magandang bagay,
Ang sinasabi po natin, Panginoon, tama na ito, hindi namin kaya. Panginoon, bigyan mo kami ng kaginawahan sa nangyayari para po sa amin. Pero sila po iba. Ang prayer po nila, Panginoon, magpatuloy kami sa pangangaral ng iyong salita na mayroong tinatawag na katapangan. Sa unang bahagi natin mong talata, ang makita po natin dito ay simple po lamang. Prayer is the first response to opposition. Palagi nating makikita na ang panalangin ang unang tugon sa lahat ng nangyayari para po doon sa kanila. No? Hindi po yung prayer ang last resort. Palagi po sa kanila na ang prayer po ang pangunahing ginagawa po nila. Kapag ka po meron pong opposition, kadalasan, ang ginagawa po natin ay, gusto nating makipaglaban sa kanila, o kaya gusto nating magkaroon ng kalayaan, yung gano'n pong bagay, pero sila iba. Ang prayer po nila, Panginoon, magpatuloy yung aming ginagawa. Ang sabi po rito, mission begins on our knees, not in our strategies. At yun, ang ginawa po ng unang iglesia. Ano po yun? Na ang unang ginawa po nila, nang nagkaroon ng opposition sa kanilang pangaral, ang unang po nilang ginawa, sila po ay nanalangin. Sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, mahalaga na makita po natin anuman ang nangyayari po sa ating pong buhay. Dapat, ang unang po natin ginagawa ay magkaroon ng tinatawag na panalangin para bigyan po tayo para bigyan po tayo ng tinatawag na kalakasan ng ating Panginoon. Kasi kadalasan, ang ginagawa po natin, simple po lamang. Gusto nating huminto na yun, gusto nating magkaroon ng kaginawahan, pero sila iba. Ang prayer nila, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang para may pagpatuloy po namin yung aming ginagawang pangaral ng iyong salita. Kaya makita po natin dito, prayer is the first response to opposition. Anuman, dapat ang palaging unang tugon po natin dito ay tinatawag po nating panalangin para po doon sa ating Panginoon. Sa verse 29, sa ikalawang bahagi po ng talata ng 29, ang sabi po natin ng talata ay ganito. Please, patuloy po nating buksan at ituon ang ating pong mga mata doon po sa Acts chapter 4, verse 29. Ang sabi po doon sa ikalawang bahagi, ganito. Bigyan ninyo ng tapang ang iyong mga alipin upang maipangaral ang iyong salita. To continue to speak your word with all boldness. Ang hinihingi po nila rito ay tapang. No, yung kanila pong request, boldness in witnessing o in sa pangaral o pagbabahagi ng salita po ng Panginoon. Sana, ganoon din po tayo, no? Kung tayo po ay nagkakaroon ng problema sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sa lugar na ating pinupuntahan, ang dapat ang panalangin po natin ay magkaroon tayo tinatawag na tapang para magawa po natin yung mga bagay po na yun. Ang sabi po nito, ano bang ibig sabihin po ng boldness o nakatapangan? Ang sabi po sa Bible Dictionary, ay ganito po, freedom in speaking, openness without fear, confidence, courage, or fearless proclamation. Yung boldness daw po doon, ang ibig sabihin po, simple po lamang, magkaroon ng kalayaan sa tinatawag na pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Yun po yung tinatawag po nating tapang na binabanggit po dito. Even though, na pinagbabawalan sila, no, instead na manalangin sila na, Panginoon, alisin mo yung mga opposition na yun, no, Panginoon, protektahan mo kami doon sa suffering, or, Panginoon, gawin mong mas mabilis o mas madali yung aming ginagawa, ang naging prayer nila, Panginoon, bigyan mo kami ng boldness. Bigyan mo kami ng tawag na tapang. Nakita nila, obedience may bring opposition. No? Yung tawag natin pagsunod sa ating Panginoon. No? Kapag sumunod tayo sa Panginoon, kaya, mayroong mga magandang mangyayari. May mga tumututol. Mayroong mga bagay na sabihin po natin, hahadlang para po doon. At kadalasan, yung pagsunod natin sa Panginoon, nagkakaroon tinatawag na conflict doon po sa ating pong buhay bilang mga manampalataya. Pero, sa kabila noong discomfort po nila,
sa kabila po ng mga conflict, sa kabila po ng tawag po nating hindi magandang pangyayari, ang nangyari po dito, naging tapat po sila sa Panginoon para sa pagbabahagi ng tinatawag po na salita po ng Panginoon. Kadalasan, titignan natin ang tapang doon sa ating personality. Kadalasan, titignan natin yung ating tapang doon sa ating husay at galing. Pero wala po doon ang tapang. No? Ang pinagmulan po ng tapang, nasaan? Nandun po sa tawag po nating pagdidepende po natin doon po sa ating Panginoon. No? Yung tapang hindi nanggagaling doon sa ating kaalaman, hindi nanggagaling doon sa ating kakayahan, o sa ating kung ano man ang meron po tayo. Boldness ay nagpuplo kapag tayo po ay tunay na umaasa lamang doon sa ating pong Panginoon. Di po? Nagkakaroon tayo tinatawag na kakayahang magsalita ng mayroong lakas ng loob kasi umaasa po tayo doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung boldness po nagpuplo, hindi lamang dahil po doon sa dependence on God, kundi dahil po doon sa katotohanan na meron po tayo hawak. Alam po yun? Yung katotohanan na si Jesus ay nabuhay na muli. At dahil mayroong katotohanan, hindi pwedeng pahintuin yung kanya pong ginagawa na pangaral ng salita po ng ating Panginoon. Kapag ka daw po yung katotohanan, ang laman ng ating mong puso, yung takot, kaya niyang kontrolin. Diba? Bagamat mayroong takot, na-control yung takot na yun, at nangaral sila na mayroong tapang dahil sa katotohanan na dala-dala po nila mula po doon sa ating pong Panginoon. Nakita po natin dito, yung pong boldness, hindi lamang po nanggagaling sa pagkakaroon ng tiwala sa Panginoon, dahil sa katotohanan, ipinapangaral po natin, yung boldness makita po natin dahil saan? Dahil sa kapangyarihan mismo po ng ating Panginoon. Naging aware po sila doon saan? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. From verse 24 hanggang verse 28, ang sabi po dito, in-acknowledge nila ang kapangyarihan ng Diyos na siyang mag-rule, na siyang mananatili sa kabila po ng mga pangyayari. Tignan po natin sandali. From verse 24, ang sabi po rito, nang manig ito ng mga manampalataya, sama-sama silang nanalangin. Ito po, sama-sama silang nanalangin, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng mga ito. Kayo po ang nagsasalita sa pamagitan ng aming nunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niyang sa patnubay ng Espiritu Santo. Yan po, makita po natin dito, sinasaalang-alang po nila yung tinatawag na kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa gitna ng persecution, sa gitna ng pagbabanta, nagkakaroon po tayo ng tapang kapag inaalala po natin yung tinatawag pong kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kapag alam po natin ang magagawa ng Diyos, kaya pong kontrolin yung takot para po tayo makasunod saan? Sa nais po ng Panginoon para po doon sa ating pong buhay. Hindi na nalangin ang mga apostol na ihinto yung pagbabanta para po sa kanila. Kundi bagkos nanalangin sila ng boldness kasi alam nila na mas mahalaga yung mission na meron sila kaysa doon sa banta na ibinibigay para po doon sa kanila. Kung maalala po ninyo, sa buhay po ni Pablo, sa Acts chapter 16, nung nagkaroon po ng tinatawag na paglindol, dahil sa panalangin po, para po yung si Pablo po at si Silas ay makalaya mula po doon sa bilangguan, ang sabi po ng mga talata, nagulat yung mga bantay kasi hinahanap nila sila Pablo. Baka tumakas na dahil nabuksan yung bilangguan. Pero nagulat po yung mga bantay, ang sabi nila, nandun yung apostol na natili, hindi umalis. Di po, dapat sana, nature natin yon, may pagkakataon na para tumakas. Di ba? Ganun talaga tayo no? Kapag kami nangyayari sa ating pong buhay, ang iniisip kagad natin, ginhawa
makatakas, makaayos. Pero sila, iba. Ang iniisip nila, yung kahalagahan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos kaysa doon sa takot na mangyayari doon sa kanilang pong buhay. Kaya nga, ang sabi kagad po nung tatay, nung bantay ng bilangguan, doon sa Acts chapter 16, ano ang gagawin ko para ako maligtas? Kasi nagulat siya. Hindi tumakas sila Pablo. Kagaya rin dito, makita po natin dito, no? Imbis na umalis na yung mga disciple, ang nangyari po, patuloy pa rin po sila sa paghahayag ng salita ng Panginoon ng merong tapang patungkol po doon sa tinatawag nating pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Sabi po ito, ask God for boldness, not easy, when you are in your mission field. Alam po natin, sa ating po mga mission field na kanilalagyan, napakahalaga nung tapang na nanggagaling mula po doon sa ating Panginoon. Ano man ang ating pong mission field. Ito man yung ating workplace, ito man yung ating classroom, ito man yung ating pamilya, ito man yung ating community, ano man uri po ng environment meron tayo, kailangan po natin ng tapang na nanggagaling po doon sa ating pong Panginoon. Sabi po, dapat, ang makita po natin dito, sa mga talatang ito, tayo po bilang mga mananampalataya, kapag tayo po ay nandoon sa mission field, kailangan po nating magkaroon ng tinatawag na pananalangin upang magkaroon po tayo ng tinatawag na kalakasan. Tingnan po natin sandali. Ano ba yung pangako ng Panginoon para po sa kanila? Sa verse 31, may binabanggit po dito. Ang sabi po sa verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. And when they had prayed, asay po ito, yung lugar kung nasaan sila, na-shake, na-alok, ang sabi po ng ating pong talata. Meron pong nangyayari kapag tayo po ay nananalangin. May nangyayari kapag tayo po ay nananalangin. Minsan, hindi po natin nakikita yung galaw ng Panginoon. Pero sabi po ng talata, tuwing mananalangin tayo, may ginagawa, mayroong nangyayari. Sana makita po natin yun. Nakita nila ng kanilang mata, naramdaman nila na gumalaw ang Diyos. Bakit? Kasi nayanig yung lupa. Siguro nagkaroon po ng tawag na parang simpleng lindol nung kapanahunan po nila. Nakita po natin dito. Isang bagay lang po ang maganda po rito. God respond to prayer with His presence and power. Ang Diyos tumutugon sa ating panalangin sa pamagitan ano po? Sa pamagitan ng kanyang presensya at ng kanyang kapangyarihan. Tignan po natin sandali. Sa Exodus chapter 19, buksan po natin, Exodus chapter 19. Ano pong nangyari po dito? Exodus chapter 19, verse 18. Ano pong nangyari po dito? Ang bundok na Sinai ay nababalot ng usok. Sabi po ng talata, sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon. At nayanig ang bundok. Sabi po ng talata, no? Andoon yung tinatawag po nating presensya ng Diyos at nandoon yung tinatawag po nating kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Yung pisikal na pagyanig ng bundok ay nagkapakita na tinatawag po nating presensya ng ating pong Diyos. Sa tuwing tayo mananalangin, gumagalaw ang Panginoon. Andoon yung kanyang presensya at nandoon yung tinatawag na kanyang kapangyarihan. Sa aklat ng Isaiah, may binabanggit po dito. Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6. Doon po sa aklat po, o sa talata po ng 4. Sabi po dito, sa lakas ng kanilang tinig, ay nayanig ang mga pundasyon ng templo. At ang loob nito ay napuno ng usok. No? Sabi ito, sa lakas ng kanilang tinig,
ay nayanig ang pundasyon ng templo. Habang sila nanalangin, ano nangyari po? Nadinig sila ng Panginoon. At dahil nadinig sila ng Panginoon, tumugon ng Diyos sa kanilang panalangin sa pamagitan ng presensya ng ating pong Panginoon. Sabi po, yung paggalaw ng lupa ay hindi po nagbigay ng takot sa mga tao, kundi nagbigay ng kalakasan kasi nandoon ang presensya ng Panginoon. Ang pagyanig ng lupa, ang pagkakaroon ng usok, ang sinasabi po noon ng Diyos, nandito ako. Nandito ang kapangyarihan. Magpatuloy lamang kayo sa inyong ginagawa. Ano po? Sa Acts chapter 4, verse 31, ang sabi po ng talata, pag tinignan po natin, nagkaroon ng kapuspusan ng banal na pagkilos ng Espiritu Santo. Sa Acts chapter 2, nandoon ang pagdating ng Espiritu Santo. Sa Acts chapter 4, makita natin yung muli po niyang pagkilos sa buhay ng mga mananampalataya pagkatapos magkaroon ng tinatawag na panalangin. Isang bagay po ang gusto kong sabihin ngayong umaga sa pangatlong bahagi po ng ating paksa. Ang Diyos gumagalaw kapag tayo po ay nananalangin. Ang Diyos kumikilos kapag tayo po ay nanalangin. Maaring hindi lamang tayo sensitibo sa galaw ng Panginoon. Ang kaibahan natin at ng mga apostol, sensitibo sila sa galaw ng Diyos. No? Sensitibo sila. Alam nila kung paano ang paggalaw ng Panginoon. Sa ating kapanahunan, maaring hindi gumagalaw ang lupa. Maaring hindi nagkakaroon ng usok. Pero, kapag katinignan natin, gumagalaw at kumikilos ang Diyos sa tingin tayo mananalangin. Merong ibang paraan ang Diyos sa lahat ng ating pong ginagawa. Kapag tayo pinag-inanalangin, nagkakaroon ng tinatawag na conviction sa ating pong buhay. Kapag tayo pinanalangin, nagkakaroon ng tinatawag na transformation sa ating pong pamumuhay bilang mga mananampalataya. Kapag tayo pinanalangin, nagkakaroon po ng tinatawag na tapang sa gitna po ng persecution. Kapag tayo pinanalangin, nagkakaroon po tayo ng kapangyarihan para po maipangaral ang tinatawag na salita po ng ating Panginoon. Kung titignan po natin yung pattern, ang makita po natin dito, simple po lamang yung pattern pong ito. Ano po yung pattern makita po natin dito? Ang pattern po, napakaganda. Kapag tinignan po natin mabuti, dumating po yung pagbabanta sa kanila. Pagkatapos po magkaroon ng pagbabanta, nag-gather po yung mga mananampalataya at nanalangin at tumugon ng Diyos. Nadaman nila ang Diyos at nagkaroon ng tapang sa pangaral ng salita po ng Panginoon. Opposition did not stop the mission. Yung pagbabanta po ay hindi po naging hadlang para po hindi ipagpatuloy ang pagbabahagi ng salita po ng Panginoon. Ano po? Maari, iba-iba po yung ating karanasan. Sa City Hall, ibang karanasan sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Sa inyong eskwelahan, iba po yung inyong nararanasan. Sa inyong pong mga workplace, sa inyong pong komunidad, iba po inyong karanasan. Pero, kapag tumugon po ang Diyos, yung mga karanasan po na yun, hindi po pwedeng maging hadlang sa pangaral at pagbabahagi po ng tinatawag na salita ng ating pong Panginoon. Ano po? Hindi pwedeng maging hadlang yun. Kasi, kapag tayo nananalangin, tumutugon ng Diyos. Ang dapat ang nating makita at maging sensitibo tayo, paano ang pagkilos ng Diyos at paggalaw ng Panginoon kapag tayo po ay nanalangin. Pattern sa lumang tipan at sa bagong tipan, ang pagyanig ng lupa. No? Sa atin, kapag manig ng lupa, may problema. Sa kanila, hindi. Hindi problema yung pagyanig ng lupa doon sa kanila. Kasi alam nila, ando ang presensya po ng Panginoon. Kaya makita po natin dito, sa verse 31, makita po natin dito, po, kapag tayo po ay nag-depend
panalangin at paggalaw ng Panginoon, ano pong nangyayari? Nagkaroon po tayo ng tawag na courage, kalakasan o pagpapatuloy sa ginagawa po natin. Nagkakaroon po tayo ng tawag na patnubay mula po doon sa Panginoon para makita po natin na tayo po natin pagiging epektibo sa pagbabahagi ng salita po ng Panginoon. Sa verse 31, tignan po natin yung resulta ng nangyari. Ang sabi po sa verse 31, kapag binalikan po natin ng Acts chapter 4, ang sabi po ganito, verse 31 ng Acts chapter 4, sa dulong bahagi. Ang sabi po ito, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Panginoon. Last verse, and they continued to speak the word of God with boldness. Ang resulta, bold proclamation. No? Ang resulta, bold proclamation. Matapang na pangaral ng salita ng ating Panginoon. Nung nagkaroon ng pagbabanta, nagkaroon ng posisyon, imbis na sumuko, imbis na matras, nagkaroon ng tinatawag na panalangin. At dahil sa panalangin, gumalaw ang Diyos. At dahil sa paggalaw ng Panginoon, nagkaroon ng boldness ng pangaral. Ang pattern, prayer plus spirit equals bold action. Ang panalangin at ang banal na Espiritu ng Diyos ay nagresulta ng matapang na pagtugon sa pangaral ng salita po ng Panginoon. Yung boldness po, ang sabi po ito, ang nagiging produkto po niya ay ang pagdidepende sa tinatawag po, sa pamamagitan po ng pagdidepende po natin doon po sa ating pong Panginoon. Yung pong opposition, po, yung pong tinatawag po nating pagbabanta ay ang nagbigay ng kalakasan po sa kanila para magpatuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon. Instead of maging tahimik sila dahil sa persecution, mas naging klaro sa kanila yung misyon na ibahagi ang salita ng ating pong Panginoon. Bakit daw po ang church ngayon ay mahina? Kasi ang church, hindi po nagdidepende saan? Sa Diyos. Kadalasan ng church, nagdidepende siya doon sa kanyang strategies, doon sa kanyang kakayahan, doon sa kanyang mga kung ano ang meron siya. Pero sa church, sa Acts, makita po natin, hindi nagdepende ang mga apostol doon sa kanilang strategies, sa kanilang plano, o sa anumang bagay na meron sila, kundi nagdepende sila sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Yung opposition, nagbigay ng, lakas para mag-witness. Yung galaw ng Panginoon, ang nag-alis ng takot para patuloy po nilang gawin ang pangaral na tinatawag po na salita po ng Panginoon. Sabi po, the mission field is a place for the spirit field, not the self-sufficient. Yung pong mission field po natin, ang kailangan po doon sa mission field, yung mga tao na puspos ng Espiritu Santo. Hindi lamang yung mga taong mayroong husay at galing, kundi yung mga taong mayroong puspos ng galaw ng Espiritu Santo. Ang pagkilos ng Panginoon ay hindi nakadepende sa iyong kakayahan, sa iyong talino, sa iyong husay o strategies. Ang pagkilos ng Panginoon ay nakadepende saan? Doon sa nire-recognize mo yung kahinaan mo at kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Doon sa nakadepende ka sa magagawa ng Panginoon at nakadepende ka doon sa pagsunod sa pamagitan ng may tinatawag na pananampalataya. Kaya kailangan po nating ma-recognize yung ating kahinaan. Kailangan po nating ma-recognize yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Kailangan po nating ma-recognize yung pagsunod sa Diyos na mayroon tinatawag na pananampalataya at dahil doon, magkakaroon po tayo ng tapang sa pangaral ng salita po ng ating Panginoon. Pag-inig po natin mabuti,
po, ang mission field na pupuntahan po natin, hindi pare-pareho. May mga lugar na tanggap tayo. May mga lugar na hindi po tayo tanggap. May mga lugar na pinagbabantaan tayo. May mga lugar na ayaw kang pakinggan. Pero naman yung lugar na pupuntahan po natin, ang kailangan po natin ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maging matapang po tayo saan? Sa pangangaral ng tinatawag pong salita ng ating pong Panginoon. Kapag tinignan po natin mabuti, ang nangyari sa Acts chapter 4, verse 29 hanggang verse 31. The mission field is not conquered by human strength, but by prayer, spirit with boldness, and dependence on God. Yung ating pong galaw sa City Hall ay hindi po kayang gawin sa pamagitan po ng ating lakas, ng ating kakayahan, ng ating husay. Yung ating pong galaw sa mga eskwelahan pinupuntahan po natin, yung ating pong galaw sa ating pong trabaho, yung ating pong galaw sa ating pong pamilya, sa pangarang salita po ng Diyos, ay hindi po maaaring magtagumpay sa magitan po ng ating kakayahan at lakas. Sa magitan po ng panalangin, ng Espiritu Santo, at ng pagtitiwala po natin doon sa ating pong Panginoon. Ano man ang gagawin po natin, kailangan po natin ang bagay pong ito. Kailangan po natin ang tatlong ito. Ang pananalangin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, at ang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Po. Sa City Hall, maaring ayaw nila sa ginagawa natin. Maaring ayaw nila. Kaya lang, yung ginagawa natin, ang laking part na nakikita nila para sa City Hall. Actually, naalala ko po noon, nang may dumating pong mga taga-NCR para po doon sa isang assessment na ginagawa na kung saan i-assess yung lahat ng programa na ginagawa ng City Hall ng oras po yun. O, siguro ako lang po yung hindi taga City Hall na nandoon. Ako lang po yung labas na hindi nagtatrabaho sa City Hall, pero nandun po ako doon sa panel na yun nung ini-interview. O, at ang lino na sinabi po ng taga-NCR, ang sabi niya, meron kayong tinatawag na isang bagay na ginagawa ninyo na napakaganda na wala ang ibang city. Ang sabi po niya doon. Ang sabi po nila, yung ginagawa ninyo na pagkakaroon ng values formation sa magitan ng mga CSO ay napakalaking bagay. Even though, ayaw nila. Kasi ako mismo, narinig ko yun eh. Yun, narinig ko mismo yun. Hindi ko namang narinig, nandun ako, pinag-uusapan yun. Nang sinabi ng mayor na, sabi ng mayor ay, Katoliko sarado ako. Kaya ito ang gusto kong mangyari. Sinabi yun talaga noong dating mayor ni Madam Imelda. Hindi, si Imelda mismo, sinabi niya na Katoliko sarado siya. Kasi ang Christian naman talaga yung mga Aguilar eh. Ang mga protestante yung mga Aguilar. Pero yung Tobias, hindi mo sila talaga protestante. No? Ang protestante yung mga Aguilar talaga eh. Kaya mula doon sa matandang Aguilar, yung tatay, hanggang doon sa naging barangay captain ng CAA, hanggang doon, talagang mga protestante sila. Pero ang problema, ang mga Tobias, hindi sila protestante. Talagang ang sabi noon ay lihim silang mga Katoliko, yung pagkakaroon bagay. Kaya maaaring may problema. No? Pero, naniniwala ko, hindi pwede maghihad lang yun. Kapag mayroong panalangin, may pagkilos ng Espiritu Santo, at pag-depende natin sa Panginoon, may bahagi ng mayroong tapang ang Ebanghelyo ng Diyos sa loob man ng City Hall, sa labas man ng City Hall, sa mga barangay na ating pinupuntahan, sa eskwelahan, kung mag-depende tayo para po doon. Dalangin ko po na ang panalangin, ang kapuspusan ng Espiritu Santo, at ang pag-depende po sa Diyos ang maging asset ng bawat isa po sa atin
upang sa mission field na ating pupuntahan, maipangaral ang tinatawag na salita ng Panginoon. Kapag katignan po natin, ang sabi po ito, ang mga apostol, hinarap nila ang, pagbabawal. Pero imbis na makinig sila, nagkaroon ng panalangin. At pagkatapos nila manalangin, nagkaroon ng kapuspusan ng Espiritu Santo at nagkaroon ng tapang sa pangaral ng salita po ng Panginoon. Yung Espiritu Santo na gumalaw sa kanilang kapanahunan ay ang Espiritu Santo rin pong gumagalaw sa ating kapanahunan. Yung Diyos na nai-equip sa kanila ng salita tumugong sa tawag ng Panginoon ay ang Diyos din pong mag-i-equip sa atin kapag tayo po'y tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Ang issue po ay simple po lamang kung tayo po ay magdidepende sa Diyos o hindi. At kung tayo po magdidepende sa ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng tapang sa magbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay sandali at tayo po ay manalangin. Panginoon, nagkapasalamat kami, O Diyos. Bagamat mayroong mga opposition, may pagbabanta, may pagbabawal, sa pangaral ng iyong salita. Pero kapag ginawa po na yung Panginoon, yung aming pong bahagi, na instead na huminto, kayo po'y mananalangin. At kapag ka nanalangin kayo, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na meron kang gagawin. Kikilos ka, Panginoon. Ito'y magdudulot, Panginoon, ng tapang at lakas para po sa amin. At dahil doon, O Diyos, sa lakas at tapang na gagawin ng Espiritu Santo, ang mangyayari mo, Panginoon, aasa kami sa iyong kapangyarihan, hindi dahil sa aming kakayahan. Dalangin namin, Panginoon, matuto kami magtiwala sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Kagaya, Panginoon, sinasabi sa aklat ng Sekaraya, Panginoon, hindi sa pamagitan ng aming husay at ng aming galing, hindi sa pamagitan ng Espiritu Santo na makapangyarihan sa lahat, na siya magbibigay ng lakas, ng tapang, para gawin, O Diyos, ang nais mo. Magaling ko na ginagawa po namin. Pagpalay mo, O Diyos, ang umagang ito, sa pangalan po ni Jesus. Kumusta po? Meron ba tayong mission field? Tayo ba ay ginagamit ng Panginoon? Tayo ba ay naglilingkod sa Panginoon? Ang buhay po ay sadyang maikli. Parang kailan lang ipinanganak ka, kailan lang kinasal ka, ngayon magsisenior ka na. Hindi mo namamalayan. At susukatin po ang buhay natin hindi sa haba ng buhay na pinamalagi natin dito sa mundo. Susukatin ang buhay natin kung paano tayo namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung titingnan po natin ang Matthew chapter 6 verse 33, ang sabi ng Panginoon ay ano? Ano ang sabi ng Matthew 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin muna natin ang kaharian ng Panginoon. Alam natin ang kaharian ng Panginoon ay ang pag-aaral ng kanyang salita, pagsunod sa kanyang mga utos, paggawa ng mga bagay na gusto ng Panginoon. At sabi niya, pag ginawa natin yung mga bagay na nakalulugod sa kanya, automatic, bunga na lang yung pagpapala na kailangan natin ay ibibigay ng Diyos. Sino dito ang gustong pagpalain ng Diyos? Sino dito ang gustong pagalingin ng Panginoon sa kanyang sakit? Sino dito ang gustong dagdagan ng Panginoon yung kanyang budget? Sino dito ang gustong ma-promote? Makatapos ng kolehiyo, magkaroon ng kurso, humaba pa ang buhay. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. At ang isa po sa nais ng Panginoon ay magbigay tayo sa kanyang gawain. Magbigay tayo ng tama at eksakto malugod sa ating kalooban. Narinig ko po yung testimony nung naandong kami sa Nigeria. Sabi po ng lalaki, grabe doon ang mga lalaki. Ang mga lalaki, pagdating ng praise and worship, hindi nakatayo, sumasayaw, tumatumbling. Diba bro? Kaya bagay, sabi ko bagay na bagay ako dito sa mga Aprikano. Di ba sa atin ang hirap na sayaw sila? Sumasabay lang sa beat eh. Yung beat, kung ano-ano.
feeling ko, ang galing ko. Feeling ko talaga may pagka-Aprikano ako. Hindi Amerikano Kasi ang gaganda ng mga damit ng mga Aprikano pagdating sa sayaw. Gusto ko yung sayaw nila. Noong nagpi-praise and worship, wow, ang galing. Sumasayaw. Mga lalaki tumatumbling. Sabi ko kay Mike, Mike, huwag ka titigil sumayaw Kasi ikaw ang ginagaya ko. Ang dadali lang ng mga steps. Kaya ang sarap magpuri sa Panginoon. Meron po dong isang lalaki nag-testimony. Hindi lahat ng salita nila naiintindihan ko. Kahit nakakaintindi ako ng English, hindi lahat ng sinasabi nila naiintindihan ko kasi nga may sarili silang accent, may sarili silang slang. Ang hirap-hirap intindihin. Pero pinipilit kong maintindihan. Pero yung isa po sa naintindihan ko, sabi niya, ako ay nag-pledge, nag-seed faith ng halagang 50,000 naira. Pakiulit nyo nga, 50,000 naira. Di ba 50,000? 50,000 naira. Yung 50,000 naira, wala pa pong 50 US dollars yun. Napakababa ng halaga ng kanilang pera. Alam niyo po ba, nung paalis na kami, sabi, mamasyal tayo. Akala ko pupunta kami sa Victoria Island. Gusto ko talaga mamasyal Yung pala, dinala kami sa isang supermarket. At ang sabi ni Pastor, sige, ang bawat isa sa inyo, mag-shopping hanggang 15,000 naira. 15,000. Tapos binulungan si Pastor, sige, kahit hanggang 20. Nung may kukuha siya ng planter, sige, kuhain mo na yan. Syempre, hindi naman tayo mga abusado, di ba? Kami lang naman ang binubulungan kasi special kami. Diba? Mga special kami. Kami lang ang binubulungan na pwede nyo dagdagan. Sige, kuhain. Sabi ni Pastor, sige, dagdagan mo pa yan. Hindi, kasi sabi mo lang, Pastor, 15 sa kanila. Di dapat kami 15 din. Hindi naman tayo abusado. May pabor, pero hindi tayo nagsasamantala sa kabutihan ng Panginoon. Pambihira. Yung isa nakita ko, 999. Ay, sabi ko, ang mura, praise the Lord. Ang dami kong mabibili sa 15,000. Nung chinek namin sa price, 4,999. Kaya pala 15,000, tatlong bagay lang yung mabibili mo kung halagang tigpa 5,000. Pampira. Pero ang buti talaga ng Panginoon. Alam mo, sabi nung lalaki, nag-seed faith ako ng 50,000. 50,000 naira. Ang gusto ko pong ipadama sa inyo, yung 50,000, hindi po yun malaking pera. Maliit lang yun. Kasi nung pinag-shopping kami ng 15,000, tatlong ganun lang yun. Kung ang bibilin mo biskop, bibili po ako ng palamang biskop Nung tinang ko sa price, 21,000, balik, sobra na to, 15 lang Kaya pinili mo lang yung maliliit, akala mo yung 15,000, napakalaki. Nung nag-check price na kami, ay Diyos ko, tatlo lang pala to. Kung biskop pa ang bibiling ko, isang biskop na palaman, tsaka mga biskwit lang, yun na yung 15,000. Napakaliit ng value ng kanilang pera. Mayaman ang South Africa, pero kurap din ang mga tao, mga namumuno. Kaya sabi ko, Lord, nasa ng connect? Ang yayaman ng mga simbahan, pero yung mga taong wala sa loob ng simbahan, ang hirap-hirap. Nakakadurog ng puso. Ang dami kong nakitang mga bata, mga tao na nasa kalye, hindi sila, basta ang hirap ng sitwasyon nila. Ito, bakit may disconnect? Yun ang tanong ko, Lord, bakit may disconnect? Kayang bumili na simbahan ng napakamamahal na mga gamit, ng mga, sabi nga ng isang babae, lika, bibigyan ko kayo ng kasi daw nag-i-evangelize siya. Dahil sa kanyang sipag, higit na to 60 si 70 na. Dahil sa kanyang sipag mag-evangelize, sabi niya, papakita ko, binilhan ako ni Gio, binigyan ako ni Gio ng sasakyan. Celebrity siya, celebrity rin ka. Hindi, ngayon. Gusto ko lang ipadama na yung 50,000, maliit lang yun. Wala pang 50 US dollars. Kasi nung si Pastor nagpapalit ng 50 US dollars, ang binigay sa kanya, 130,000 naira. Ganun, makapal, di ba? Parang feeling mo, yaman mo, pag bumili ka, isang tsinelas, 18,000. Di ba, ganun, ang mamahal. Maliit lang, sabi ng lalaki, nangusap ang Panginoon sa kanya, nag-seed faith siya ng 50,000 naira. Hindi ko na naintindihan kung ano pa iba niyang sinabi. Pero isang bagay ang nakita niya, pinagkalooban siya ng Panginoon ng isang mansyon. Kaya habang nagkikwento siya, umiiyak siya. Yung hindi ko na naintindihan kasi iba
Sabi niya, nagkaroon ako ng mansyon dahil dun sa seed faith na ibinigay ko sa Panginoon. At ipinakita nga doon, mayroon pang PowerPoint yung kanyang mansyon dahil sa pagtatapat niya sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay magtatapat sa Panginoon, sa ating pera, sa ating oras at panahon, sa pagsunod sa Kanya, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Dumaan man tayo sa gitna ng pagsubok, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. At yung mga bagay na ninakaw sa atin ng kaaway, dahil dumaan tayo sa pagsubok, ibibigay yun sa atin ng Panginoon ng doble. Ibabalik niya kung ano pa ang ninakaw ng kaaway. Kaya sabihin mo sa katabi mo, chill ka lang. Kasi habang sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, ang Diyos ang maghihiganti para sa atin. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Kaya ang dapat nating gawin, chill ka lang at magtiwala sa Panginoon. Dukutin po natin yung ating mga tithes at yung ating mga offering. Praise the Lord. Hallelujah. Ang buti-buti mo po, Panginoon. Ang buti-buti mo. Walang salita para sabihin ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Kahit ang iba sa amin ay merong sakit, kahit ang iba sa amin ay may mga matitinding pagsubok ng buhay na pinagdadaanan, may kakulangan sa aming buhay at pinansyal, at merong mga problema na hindi namin alam bakit namin ito kailangang pagdaanan. Pero mabuti ka pa rin sa kabila ng ito. Dahil ang mga pangyayaring ito, dinadala mo kami, hindi para tumingin kami sa aming sarili, para sukatin ang kakayahan at ang galing namin, kundi dinadala mo kami pabalik sa iyo, na kinakailangan kami ay magtiwala sa iyo. Kaya Lord, salamat po, anumang panahon ng buhay naroon kami, kasaganahan, kakulangan, karamdaman at kalusugan, kapayapaan at kaguluhan, pagsubok at pagpapala, napakabuti mo pa rin, Panginoon. Kaya narito po, Panginoon, ang aming mga tithes and offering. Ito po ay paraan ng pagsasabi naming mahal ka namin. Ito rin po, Panginoon, ay paraan ng pagpaparangal sa iyo. Pagkilala na ang lahat ng meron kami na tinatamasa, ini-enjoy namin, ay galing sa iyo. Ito rin po, Panginoon, ay paraan ng pagsunod ng iyong mga utos. Lord, salamat po. Gagawin mo kaming matapat sa pagbibigay sa iyo. Matapat hindi lamang sa salita, kundi matapat rin kami sa pagbibigay. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Huwag natin kakalimutan yung mga pagpapala ng Panginoon. Ano ba yung ginawa niya? Who forgives all your iniquity. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Pinagaling niya tayo sa ating mga sakit. Niligtas niya tayo sa kamatayan at binibigyan niya tayo ng pag-ibig at biyaya. And who satisfies us with good so that your youth is renewed like the eagles. Kaya kung ang Diyos ay mabuti, dapat siyang purihin. Kung ang Diyos ay mabuti, dapat siyang pasalamatan. Kung meron po kayong patotoo sa umagang ito, na ang panalangin nyo ay tinugon ng Diyos, ang sakit nyo ay pinagaling niya, gumawa siya ng mahimalang bagay sa buhay nyo, panahon na po para magsalita po tayo. Nung nasa Africa kami, ang daming himala, ang daming mga patotoo na napapakinggan namin. At ang sabi ko, Lord, gusto ko pong lumakad sa himala. Tapos pinaisip sa akin ng Panginoon, yung pagpunta mo dito sa Africa, himala na. Dahil hindi naman kami bumili ng ticket, hindi kami nagbayad ng immigration. Yung pagpunta pa lang namin doon, himala na. At ipinakita ng Diyos na sa bawat araw ng buhay ko, ng buhay ng pamilya namin, nabubuhay kami sa himala. Gusto ba nating mabuhay sa himala ng Panginoon?
O, magpasalamat tayo. Sino po ang gusto mag-testimony sa Panginoon? Takbo na agad dito, siguro mga 2 hanggang 3, takbo dito sa harapan at sabihin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay. O sige, mauna na si Brother Raymond. Siya yung kasama namin galing Africa eh. Mga 2 oras. Purihin po Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba ay all the glory, the honor and praises belongs to our God, to my God, to my nakalimutan ko yung panyo ko, Pastora. Actually, gumawa po ako ng kudigo kasi baka abutin po tayo ng 1 oras, hindi 1 oras, 1 araw, sa patutuo pa lang. Sabi nga ni Pastora, yung pagpunta pa lang namin sa Nigeria, biyaya na ng Panginoon, lalo na sa amin, grabe yung naranasan naming mag-asawa. At yung tanong nga ni Pastora noon, paano kami nakita? Tanong ko rin yun eh. Tanong din ng asawa ko, paano kami nakita? Pero sa loob ng mahabang panahon, naglingkod po kami sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang paglilingkod doon na nakakaabot sa Lord. Pero ang alam ko, kapag tayo naglingkod sa Panginoon ng ating buong puso, lahat yun ay nakikita ng Lord. Ang tagal, di ba? Sa amin, 38 years, Pastora, bago ipinaranas sa amin ng Lord kung gaano siya kabuti sa amin. Sabi nga ni Pastora, plane ticket, visa, yung kabada, first time po kaming mag-travel, na-hold pa kami sa na-hold ako sa Qatar. Dahil alam ko yung tubig ni Sister Jack, nainom niya na yung pala, hindi niya nainom. Kasi tanong ko sa kanya kung naubos din ng tubig. Sabi niya, nag-inom daw siya. Okay, sabi ko, sige. Kasi sabi niya, bawal nga. Ako, na-hold kami. Na-hold pa yung passport ni Sister Jack. Dala-dala niya. Hindi niya na ipasok sa bag. First time traveler. Pero ang papuri ay lahat sa Panginoon. Kaya maraming kaba. Pero nung nakarating kami sa Nigeria, sa Lagos, ay glory to God, hallelujah. Siyempre, gusto kong pasalamatan, unang-una, ang Lord talaga, at tapos yung Silip Game family. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga suporta, panalangin at finances, salamat. Alam nyo, 0-0 talaga kami. Alam nyo po nung bago, sabi kong gano'n, nung nalaman ko na pupunta kami ng Lagos, Nigeria, ay, may mga kontrata akong makukuha. At sabi ko pwede na itong pang pocket money. Pero hindi po nangyari. Kasi sabi siguro hindi lang sabi siguro. Sabi ng Lord, kung nakatingin ka para sa pocket money, wala yan. Pumunta ka doon. Wala pa akong experience, wala pa akong nahihagap sa aking isip, Kaya gusto kong pasalamatan unang-una sa paglalakbay po namin, nakasama namin kayo, kasama ko po kayo, kasama namin kayo doon sa aming paglalakbay doon sa papunta sa Nigeria. Siyempre, nagpapasalamat din po ako sa mag-asawang ating mga pastor, Pastor Noli at Pastor Rodette, na siyempre, kung hindi rin dahil sa kanila, hindi rin kami makikita ng, di ba? Pero dahil doon, nakasama po kami sa Nigeria. Siyempre sa mga family po na tumulong sa amin, sa mga excited na pumunta kami sa Nigeria, si Pastora Beng, salamat sa iyo. Dahil nung nalaman niya na pupunta kami Nigeria, binigay niya na lang lahat sa amin ang luggage. Kanya lang hindi po namin dadala kasi yung iba may diferensya. Pati yung barong ni Nesaya, sabi ay bakit ko raw ginamit. Sayang naman, nakarating na ako ng Nigeria kahit sobrang init. Ginamit ko na po. Opo, ginamit ko talaga, di ba Pastora? Pero tinanggal ko rin kasi sobrang init nga. Pero tapos kay Sister Sol, kay Nanay Santa, gusto ko na kayo pasalamatan, kay Sister Milo family, ni mga Bilbars family, talagang all out kayo. Kay Daddy, kay Teacher Rhea, kay Ninang Jessie sa family, kay Sister Gemma sa house church. Huwag po kayo mag-ala, huwag po kayo mainip. Maiksi pa po ang service natin dito. Pag nag-service po kami doon, alas 8 hanggang alas 8 ng gabi, walang tayuan. Parang nahiya po ako nung nandun po kami. Ang meeting po, ilang oras? Workers meeting, ilang oras? Alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kala ko workers meeting lang yung Pastora.
Yung pala, kasama na po pala ang service. Kaya po, gusto ko pong pasalamatan ng Diyos sa buhay na binigyan niya po sa amin. At nakarating po kami ng Lagos International. At talaga ang papuri at pagsaay, ito talaga, wala pa yun, hindi pa po yun. Yung pangalawa lang po yun yung pagkarating po namin ng Nigeria. Pangalawa lang po yun sa gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon. Yung unang-unang ipagpapasalamat ko sa Panginoon, during the first attend ng service. Araw-araw po ang service. Baka akala niyo po, nagpumunta po kami doon para mag-relax-relax lang. Hindi. Wednesday, start tayo pastor na Wednesday. Wednesday po, nakapag-Wednesday na po. Pagdating kasi natin, Thursday, pastor. Pagdating po namin ng Thursday service, hallelujah, ang praise in worship, 2 oras. At 3, parang binibilang, 2, parang ganon. Walang instrument. Walang gitara, walang keyboard, walang drums, puro palakpak. In-enjoy ko na po yung praise and worship po nila. Kasi pag hindi mo in-enjoy ang praise and worship sa palakpak, sabi nga nung kasama naming Pilipino, ang sakit na ng kamay niyang kapapalakpak. Sino po naka-attend doon sa sa Villar Coliseum? Di ba pinagtatawanan natin sila? Marami po nagtatawanan, ano kayo pinagagawa nito? Yun sa amin po ginawa namin dyan, hindi po praise and worship po yun. Yun po ay special number. Special number po lang po yun. Yun din po ang ginawa namin sa Lagos, Nigeria. Grabe, sabi kong ganun. Sabi ko, pag uwi namin ni Jack doon nagkwentuhan kami, sabi ko, alam mo, nakakahiya, nahihiya ako sa sarili ko, nung nandun ako sa ang haba nung kanilang simbahan ay 1 kilometer. Ganun kalayo Ganun kalayo. Yung buong ground po ng estate ng Udupin, Umuon Udupin po, yung park estate na yun, ay kanila sa The Lord Chosen. 23 years. Hindi naman ako nagtataka kung bakit naabot nila yung ganong kalagayan sa loob ng 23 years. Dahil kung mag-pray po sila, 24/7, may hospital, may iba-ibang building, may youth camp, basta ang daming building, puro kanila yon. At ang bus nilang pang service, talo pa po yung task trans. Yung nakita po ni Pastor. May video po ako papakita ko, hindi ko pa na-upload kasi nagkaroon ng problema yung aking Facebook account. Dinown muna kasi 2 pa lang gamit, yung kay Ate Imna at saka yung sa akin. Kaya hindi ko po nagamit kaya wala po akong update ng mga halos. At nung inikot ako ng umaga, sabi ko kasi, sila pastor nakaikot po kayo pastora. Pero ako, nakaikot ako kasi may guide po ako. Pinapunta niya po ako doon sa auditorium po nila. Basta marami siya. Lahat ito ay pag-ari ng The Lord Chosen. Tapos, sabi kong ganun, yung revival, naranasan na po ng Nigeria. Revival, pastora? Nakita ko, naranasan po nila eh. Grabe po sila kapag nahiya po talaga ako na napapayo ko ako eh. Napapayo ko ako pag nag-ano sila. At ang mga lalaki, grabe. Mga babae, wala yan. Ang mga lalaki, ang unang-unang tumatakbo kapag kayong may mga, di ba, pag nagtamawag ng panalangin si Gio, grabe. Pagka nagulat nga ako, talsik talaga ako dahil ang daming tumatakbo. Tapos nagpapatirira pa doon sa harap. Ganun po ka-intense yung kanilang. Sabi ko, kapag naranasan sa Pilipinas yan, kapag naranasan ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry yan, hindi na tayo tatawag ng tithes and offering. Bakit? Kapag nabibless sila doon sa sinasabi ni Gio o kaya may nagtitestimony, tumatakbo sila para magbigay ng offering. Kaya yung offering nila, yung ganong pastora, pag tithes and offering na talaga nilalabas ng pansin ko eh. Pero meron silang malalaking basket, yung ating tinitinda ni Sister Eva yata. Ganito. Binilang po nung kasama ko. Sabi ko, ang binantay na ito, yung dala-dala ng mga, sabi, grabe pastor. Sabi ko, hindi po ako pastor. Grabe pastor. Siyam, binilang ko, siyam. Ang pinasok nila doon sa loob, puno. Pero naira naman ang laman nun. No? Tapos,
Nung last, naka-attend po ako ng vigil, alas 2 ng umaga. Ang sabi ko, nung gabi kasi puyat na puyat ako, kunti lang ang tulog ko. Sabi ko, pag may kumatok sa pinto, hindi ko bubuksan. Kasi matutulog lang ako. Pero yung aming kasamang 12 years old, grabe manalangin. Narinig ko yung panalangin ni Ada, paboritong 12 years old yun, sabi baby pa yun, sabi ng mami niya, baby pa po yun, baby pa yun, kaya pinatulog ko muna. Ang kulit ng katok. Nagising na ako, sumama ako ngayon sa night vigil. Alas 2 hanggang alas 6. 3, 4, 5, 6, 4 na oras. Parang yung 4 na oras sa akin personal, parang nahuli pa po akong lumabas. Ako po ang pinakahuling lumabas. Pagdilat po ng mata ko dahil sabi ni yung prayer, di ba po Pastorat? Sabi kong gano'n, pag pumunta ako dito, wala lang, hindi ko gagawin yung ginagawa nito mga ito, hindi ko ma-experience yung kabutihan ng Panginoon. Kaya ako napunta dito dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Pumunta po ako doon, nag-pray po ako. Nagulat po ako paglabas po namin, puro Nigerian na po ang nandun, ilang piraso na lang. At ang night vigil po nila, kahit 24/7 kaya. Kasi iba-ibang pastor eh. Hindi natawag na, ikaw na Pastor Noli, ikaw na Pastor Rodit, magpipray. Wala. Pagkatapos ng isa may tatakbo na agad, bilib po ako doon, tumatakbo yung mananalangin, tumatakbo sila. Para lang makapag-pray, tatakbo tapos magpipray. 20 minutes, ay parang mga 20 to 30 minutes pong prayer. At saka lagi po nilang inaakin, hindi, kahirapan, ayokong tanggapin yan. Kasi nagpapa-interpret po ako kay Wisdom. Tapos praise and worship, di ba? Ginawa ko po yung sayaw po nung pumunta po kami ng Baguio, na-experience ko po yun doon. Nasayaw ko po doon, parang ganun din kasi ang sayaw nila. Kaya in din ako sa sayaw. Tuwan-tuwa po sila sa grupo po ng mga Pilipino. Kasi nung time na night vigil Pastora, kami po ang unang, pag may tumakbo, natakbo na rin kami. Siyempre tayo mga gaya-gaya. Pero sa akin, hindi ko in-experience sa gaya-gaya ko. Gusto ko talaga ma-experience ko. Grabe po talaga. Grabe po talaga yung ng intense nung nila. Tuloy-tuloy. Yung prayer, sabi kong ganon, kung ang mga Pilipino hahangarin yung ganong at grabe po ang taas ng pagtingin nila sa kanilang pastor. Sobra. Grabe po ang respeto po nila sa mga pastor, sa pastor nila. Sobra. Di ba, Pastor, nakita nyo naman po? At ang gusto kong ibida talaga, at gusto ko talagang bigyan ng papuri talaga lagi ang Diyos, ang mga Pilipino, grabe. Grabe tinanggap doon sa Lagos, Nigeria. Pwedeng, bubula na yun. Grabe po. Alam niyo po, dapat magte-testimony na po ang Philippines, kasama si Pastor Noli at Pastor Rodet. Tapos na. Sabi nung lalaki, tapos na, hindi na sila magte-testimony. Hindi na. Tapos na eh. Tapos ng testimony, di ba Pastor, may kumanta na nga, may na. Umalis na ako, sabi ko, takbo kasi ako, ipipicturean ko sila Pastora pag nagsalita ganito. Lumabas na ako, sabi ni Pastora, wala na. Kaya, di ba Pastora, umalis na ako? Alam ni Pastora, lumabas na, pumunta na ako sa upuan. Tapos ito bumaba magti-testimony. Hindi po bumababa po yung pastor ko, si Gio. Kung tawagin po nila si Gio, si Daddy Gio, si Pastor Lazarus Muka, hindi po yun basta nababa. Nababa po yun pag magsisermona. Pero nung tinawag ang Philippines para mag-testimony, wala silang nagawa eh. Yung mga Nigerian doon na ayaw patayon, parang na-discriminate din tayo, di ba Pastora? Parang sa pakiramdam mo, na-discriminate tayo. Pero nung magti-testimony na sila Pastor at saka may ibang Pilipino, bumaba si Gio. Doon po nakita po ng mga Nigerian kung paano pinahalagahan ng kanilang head yung mga Pilipino, yung mag-asawang pastor. Grabe. Iyak ako noong time na yun. Nagbibideo ako, parang hindi ako makapagsalita. At pagkatapos po nun, instant celebrity si Pastor at saka instant celebrity si Pastora. Ang dami pong nagpa-picture kay Pastor. Alam nyo po, si Pastora, hindi lang pang Hollywood eh. Red carpet, totoo, red carpet yun na, pinipicturean nila doon. Hinarang si Pastora. Nung una, may inarang po ako, pero hindi ko, dahil mahina naman ako sa English, tsaka yung English na hindi ko rin maintindihan. Sabi ko, no. Suplado, di ba? Yung pala gusto nila magpa-picture sa akin, kaya dami kong picture sa kanila, iniwan doon. Totoo, hindi po. Kung nandun si Pastora Beng, kung nandun si Kanguso, instant celebrity talaga. Hindi sila marunong mag-selfie, nagsiselfie, nakaganon lang sila di Pastora.
Kinuha ko yung camera ng babae. Sabi ko, ako kukuha sa'yo sa Tagalog lang. Ayoko na English, nahirapan ako eh. Kinuha ko, tapos pinicturan ko. Pag-picture, pang-professional talaga yung, ang ganda. Sabi niyo, natuwan-tuwa siya, nakita niya, ang ganda ng picture niya. Ang gaganda ng picture nila nung talagang aakapin ka nila, grabe ang... Tapos, ito pa. Sabi ko sa inyo, 2 oras to eh. Nung tatawagin na po kami, Pastora, di ba, tatawagin tayo dahil magpag-meet tayo kay... Wala pong nakakapag-meet sa kanya. Kahit mga pastor po doon. Ang dami pong mga head pastor yata pumunta doon, di ba? Pero hindi sila binigyan ng, parang hindi sila gaanong binigyan ng pansin ni Gio. Kami po, grabe pong respeto sa kanya. Magpipicture sana ako, bawal. May mga bodyguard yan, lalaki. Mapipresent ako doon, bawal. Pero nung huli pwede naman, tapos paglabas niya, alis tayo, tapos yun, na-appreciate si Pastor Nolit, at si Pastora Rodet. Tapos pag alis po namin, dumaan pa po kami doon. Kaya po, Pastor, pinatawag tayo, parang kinabahan pa ako din eh. Baka sabi ko yung meeting namin kay Gio, mga pinakamaiksi ang 6 na oras. Upo, ganun ko talaga pag meeting. Tapos yung huli, pag alis namin, dumaan uli kami doon. Inano uli kami, pinag-pray ni Gio. Tapos ang dami pong nakapila sa labas ng mga tao. Hindi sila naalis doon. Kasi pag nalabas yun si Gio, nagtatakbuhan yun, may mga dala silang Bible, mga dalang prayer request, pinapipray, ganun siya kay ano. Tapos, talagang grabe sabi kong ganun siya, samantalang nung pumunta sa Pilipinas, hindi naman natin siya welcome ng ganun. Diba? Sabag hindi naman tayo ang church nila. Pero grabe kung paano i-appreciate. Tsaka nung nasa labas kami, nung nag-public kami, di ba tayo sanay tayong lumalapit sa mga tao, di ba? Nakikipagkamay tayo, Pastora, hinahawi po nila. Ayaw po kaming palapitan. Nakita niyo, Pastora, nung nahuli ako, di ba? Meron na agad na malalaking tao sa likod ko, 3. Tapos inurong na ako, ayaw akong lapitin doon sa ano. Tapos yung huli, shopping. Parang nahiya po ako doon. Kasi meron naman akong, kaya ko na mabuli ng gamot, pero sabi ko, baka pwede akong bumili ng 5 piraso. Sabi kasi ng doktor, bumili ka muna ng konti. Sabi kay Jack, pero kay Jack na yun. Pero yung sa akin, bayaran, para, pag sa Philippines, saka ka na lang bumili ng madami. Sabi ko kay, sabihin ko lang para malaman baka pwedeng, kasi hirap akong makipag-usap, makipag-communicate ba, yun lang ng ano ko. Tapos, pagpunta niya doon, ang presyo po ng gamot ay 37,500 naira. So, sa atin siguro mga 1,000 plus. 1,000 plus. So, binibigay ko yung card. Parang nagalit si Pastor Jeff. Sabi, no, keep it. Tapos mayroon pa akong 9,500 naira. Gusto kong pandagdag kasi nakapag-grocery na kami. Parang sabi ko sobra-sobra na. No. Tapos sabi ni Sister Eileen, brother, kasi pag nalaman niya ni Gio, magagalit yun. Kasi binili niya tayo sa kanya eh. So ibig sabihin, mas malaki pa yung pinambili namin ng gamot kaysa pinang-grocery namin. Kasi umabot lang kami ng 42,000 naira. Eh yung isang gamot, parang, pero gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon yun. Kasi lahat, nakumodit niya kami ng maganda, tsaka yung pagkain, although kagabi, si Imna bumili na lang siya ng baboy na, kasi laging manok ang ulam. Pero, grabe po ang gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon, ang panalangin ko lagi, Panginoon, maranasan ng Congregation of the Living Faith, kung yung nararanasan po nila doon sa Nigeria. Kasi kung mararanasan po ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry yung pinaranas nila doon sa kanila, imposible po na hindi natin mararanasan kung ano yung ginawa sa kanila ng Lord. Kasi
isa lang naman po ang Diyos natin. Parang nung nandun po ako sa kwarto, every time na maalis po kami doon sa venue, pag uuwi po ako, nagkukwentuhan kami mag-asawa, sabi ko sa misis ko, hindi tayo dinala dito ng Panginoon para i-experience lang yung nakarating lang tayo dito na meron tatak yung visa natin na nakalis na tayo ng bansa, nakapag-travel tayo. Pero ang tanong nga po ni Pastora nung first day Pastora, di ba? Nagtanong po kayo sa akin, parang nakalimutan ko yung tanong niyo, Pastora. Nakalimutan niyo rin. Nakalimutan na po tayo, Pastor. Grabe po, sobra. Yung vigil po, grabe po ang iyak po doon. Sobra talaga. Nakita ko po kung gaano kabuti ang Panginoon sa personal na buhay ko. Kasi pumunta ako doon, sabi ko gano'n, gusto ko ma-experience Panginoon. Yung unang araw pa lang ang prayer ko, Panginoon, gusto ko tang ma-experience kung ano yung na-experience nila. Kaya, ano na lang yun yung iba, wala na yun. Hindi yun ang gusto ko talaga ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil, ang gusto ko talang papuri ay ibigay sa Panginoon yung experience na naranasan ko. Di ba may mga amatin, mainit naman talaga tayo pag nadating. Kaya lagi sabi nila, sabi ni Pastor Jeff nga nung huli, pag uwi sa Pilipinas, may nakaabang na agad sa inyo. Huwag na po kayo mag-alawag, huwag na po kayo mag-testimony yung dalawa kasi tatlo lang po ang sabi ni Pastora. Kunin ko na po yung dalawa, sa susunod na lang po kayo. Sabi ko nakalimutan ko kanina pag alis sa bahay. Hindi ko na ilagay sa nandun kasi sa bulsa. Salamat sa inyong mag-asawa. Lahat po kayo kasama ko sa panalangin. In-specified ko kung sino po kayo, Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Huwag po kayo mag-alala. Mapagpe-pray ko po kayo kahit mga pusa niyo at aso niyo sa haba po ng prayer po nila. Lahat po may pagpe-pray mo. Lahat po, talaga totoo. Ang haba po nun, 4 na oras, pagpe-pray ka lang, wala kang gagawin. Sige nga, anong gagawin mo doon? Sabi ko sana pala lahat ng pre-request nyo, kinuha ko na. Dinala ko na lahat doon kung alam ko lang. Oo, ganun po. Kaya naipag-pray ko po kahit mga ultimo yung mga namatay na yata, naipag-pray ko pa. Hindi ko po na pinag-pray pala. Yung nanay ko, hindi ko na pala naipag-pray. Hindi, basta lahat po kayo, nasama ko sa panalangin. Ang Bilbars family, basta lahat po kayo, Perez family. Salamat po sa inyo, Sheila, ate nyo. Basta lahat po kayo, huwag po kayo mag-alala. Na-picture out ko kayo yung mga uma-attend at uma-absent sa church na nakita ko, sabi ko, yung Panginoon, yung mga uma-absent sa church, sa susunod ko nang pa-absent yung mga hindi dumadalo ng prayer, Panginoon, nakita ko sa Don't Watch. Kasi nga haba po ng panalangin. Sabi ko, may aso po ba kayo, Milo? Wala. Buti na lang wala. Kasi kung napag-pray. Pero totoo po talaga, wala pong biro. Kasi nga ba ng prayer, kaya lahat ng request nyo po, sinama ko na po doon, hindi ko lang na-specify kung baka may mga love life pa kayo. Kung gusto nyo po ng love life, nag-aanap po si Gio na mapapangasawa. Totoo po yun, hindi po ako nagbibiro. Kaya gusto kong bigyan ng papuri. Kasi yung sa asawa ko, yung testimony ko, pero mamaya na siya. Siya bahala na doon. Marami rin ginawa sa kanya ang Lord doon. Kahit hindi ka siya nakakalakad, pero puri na, ang papuri, ang lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila ay binabalik ko sa ating Panginoon, aking sariling tagapagligtas na si Jesus. Salamat sa inyo, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Amen. Kung makikita nyo pagkatapos ng service, kung gaano kabilis ang mga kalalakihan, totoo madudurog ka. Hindi nga ako makapag-picture eh. Pumupunta sila sa altar, 1 kilometro po yung laki ng church, yung haba ng church nila. Sobrang laki ng church. Nung Sunday, overflow yun. Kaya kahit paglabas sa church, merong traffic. Yung mga kalalakihan tumatakbo, dumadapa, umiiyak, dumudulog sa Panginoon para sa kanila mga pangailangan. Grabe. Ang masasabi lang namin, grabe. Nakapunta kami ng Zambia, grabe din ang karanasan namin, pero kakaiba to. Alam nyo, ang gawain, magsisimula alas 8, matatapos alas 8. Nag-uusap kami kung sa Pilipinas to, 2 oras, iiwanan ka na, mauubos ang tao. Pero doon, walang tumatayo, walang umiihi. Kami lang, mga Pilipino, ihi ng ihi. Kami lang punta ng punta sa CR.
Kaya yung mga Pilipino, binibigyan kami ng pagkain. Nakakahiya rin kumain kasi sila hindi kumakain eh. Papakainin kami ng breakfast, tapos magdadala pag lunch, bago mga alas 3, dadala na naman kami ng pagkain, tapos dinner na dun sa bahay. Ganun kasi sabi ng Pilipino, kami kumakain kami maliliit-liit, pero maya-maya kayo, pag kumain kayo, sandamak, ang laki naman pag kumain sila. Pero hindi sila sanay yung kagaya ng kain natin. Kaya kami mga Pilipino, para hindi kami magutom, pinapadalang kami ng pagkain. Sobra din ang pag-aasikaso at pabor na ipinakita ng Panginoon. Kaya tama nga talaga yung sabi ko ang revival nasa Africa. Pero nung dumating si Dr. Kumuyi, ba't ganon? Nung dumating si Gio, ba't ganon? Sa palagay ko, wala dun sa mga nagsasalita, nasa puso ng mga Pilipino. Grabe. Sabi ko, kung sa Pilipinas to, 2 oras, 3 oras, wala ng taong maiiwan. Pero doon, walang tumatayo, walang hanggang alas 8 ng gabi. Kami pagod na kami, kasi sobrang init din ng mga panahong yun. Pero grabe talaga. Purihin po Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa atin siguro maliit lang yung 50,000 naira kasi equivalent lang yun sa 7. Pero sa kanila malaki yun. Kasi isang buong sweldo na yun eh. Kasi yung sweldo lang nila doon, naglalaro lang sa 30 to 40. Kaya mga 1.5 lang ang sweldo, no? Imagine. Isang buwan. Yung kausap namin, 30 lang ang sweldo niya. Kausap namin, ang sweldo niya is 1,500 pesos lang. So, imagine. Pero, naniniwala pa ako hindi magiging ng Panginoon yung laki at yung liit ng pera o yung value ng pera. Ang tinitignan doon yung kanilang pagsunod sa Diyos. 2 bagay meron sila. Yung pagbibigay at yung paggalang sa mga manggagawa ng Panginoon. Yun ang 2 bagay na meron sila. Yun din ang 2 bagay meron ng South Korea. Ang pagbibigay at ang paggalang sa mga manggagawa ng Panginoon. Kaya ganoon din ang Korea. No, makita natin yung mga bansa na pinagkapala ng Diyos, meron 2 bagay. Nagbibigay at marunong gumalang sa lingkod ng Panginoon. Tayo po natin tumayo, tayo po natin salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kang bagay na hinihingi sa amin na hindi namin kayang ibigay sa iyo, Panginoon. Lalo na, O Diyos, ang nais mo lamang, Panginoon, ay ang aming katapatan, ang aming pagsunod. At kapag ka nagawa namin yun, O Diyos, at kapag ka tumugon ka sa amin, higit doon, O Diyos, ibinibigay mo sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sapagkat sa tuwing mananalangin kami, gumagalaw ka, kumikilos ka. Ang aming dalangin lamang, O Diyos, turuan mo kami nawing maging sensitive, O Panginoon, sa iyong paggalaw at pagkilos. Kapag sa iyong bagay, Panginoon, palagi namin na-appreciate ang ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa paglabas namin, Panginoon, sa bahay-sambahang ito, ang aming dalangin, Panginoon, ano man ang pagkapala na aming tinanggap, ay maging pagkapala rin kami, Panginoon, sa iba, para sa iyong dakilang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pagpalain po din, Panginoon. God bless you po.